Sa loob ng isang dimensional rift, tatlong miyembro ng Hero Party, sina Goren, Eric, at Locke, ay nakipaglaban sa loob ng ilang buwan, at sa wakas ay nakapagbigay sila ng malaking pinsala, pinutol ang braso ng Demon Lord at pinilit siyang umatras pansamantala. Medyo nadidismaya si Goren na hindi nila tuluyang napatay ang Demon Lord doon, pero sa ganong klaseng sugat, hindi na muling makakapag-atake ang Demon Lord sa lalong madaling panahon, kaya naniniwala sila na makakapagpahinga na sila at makakauwi na. Excited sina Eric at Goren na makita muli ang kanilang mga pamilya dahil ang labanan na ito ay tumagal ng higit pa sa kanilang inaasahan, kaya't namiss ni Eric ang pagsilang ng kanyang anak, at nag-aalala si Goren na baka hindi na matandaan ng kanyang anak na babae kung ano ang hitsura niya, pero wala namang ganitong problema si Locke dahil wala pa siyang naging girlfriend, lalo na't wala pang pamilya. Ang tanging bagay na talagang pinahahalagahan ni Locke ay ang kanyang pananaliksik, kaya't sinasabi niyang wala siyang pagnanais na magbuo ng pamilya, pero sinasabi ng iba sa kanya na dapat niyang subukan dahil ang pagkakaroon ng mga taong naghihintay sa kanyang pag-uwi ay nagpapahalaga sa panalo sa laban at sa pag-survive. Gayunpaman, ang pagsabi niya ng malakas ay marahil nagdala ng malas dahil isang segundo mamaya, hinarap silang tatlo ng isang napakalaking grupo ng mga demonyo, at labis silang natakot dahil wala silang ideya na ganito karami pa ang natitira. Walang paraan na makakalabas sila ng ganito, kaya't parehong naghahanda sina Goren at Eric na lumaban hanggang sa kanilang huling hininga, pero may ibang balak si Locke. Maaaring hindi siya naghanap ng pamilya, pero nauunawaan niya kung gaano kahalaga ang mga pamilya ni Goren at Eric sa kanila, at ang posibilidad na makaligtas silang lahat sa isang laban na tulad nito kapag pagod na sila mula sa mga nakaraang laban ay napakababa, kaya gusto niyang tiyakin na makakauwi sila, kahit na nangangahulugan ito na kailangan niyang manatili sa likod. Sinabi niya kina Eric at Goren na dapat iwanan na nila ang mga bagay dito sa kanya, pero mariing tumanggi ang dalawa dahil hindi nila basta maiiwan ang kanilang kaibigan. Gayunpaman, pinaaalalahanan sila ni Locke na hindi pa natatalo ang Demon Lord, at kahit na siya ay nasugatan, kapag siya ay gumaling na, kakailanganin nila ang lakas ng bayani upang pigilan siya kaya hindi sila pwedeng mamatay dito. Naiintindihan ni Goren ang punto ni Locke, ngunit kahit na totoo yun para sa isang bayani tulad ni Eric, si Goren ay isang mandirigma lamang, kaya't sinabi niyang mananatili siya at lalaban. Pagkatapos, pinaalalahanan siya ni Locke na may anak siya sa bahay na kailangan niyang alagaan, kaya huwag siyang mag-alala para sa kanya. Ayaw pa ring iwan nina Eric at Goren ang kanilang kaibigan, at inaasahan na ni Locke ang ganitong reaksyon, kaya ginamit niya ang kanyang mahika upang lumikha ng pader ng bato upang harangan ang pasukan ng kuwebo at pigilan sina Eric at Goren na basagin ito. Sumisigaw sila kay Locke sa pader na huwag gumawa ng anumang kalokohan habang sinusubukang makalusot sa hadlang, pero wala itong silbi, at sa kabilang panig, si Locke ay sumugod ng walang pag-iisip sa laban-laban sa mga demonyo. Ilang araw ang lumipas, at nakayanan ni Locke na makaligtas hanggang ngayon, pero malapit na siyang maubusan ng lakas, at para lalong lumala ang sitwasyon, nahuli siya sa hindi inaasahang pagkakataon ng isa sa mga Demon General, na nagsimulang ubusin ang mana ni Locke gamit ang Drain Touch skill. Ang isang haplos na iyon ay nagtanggal ng malaking bahagi ng mana reserves ni Locke, kaya't wala ng paraan para magpatuloy siyang lumaban sa ganitong kalagayan. Sa kabutihang palad para kay Locke, mayroon siyang learning skill na nagpapahintulot sa kanya na matutunan ang anumang skill na ginamit laban sa kanya, kaya nakopya niya ang Drain Touch skill at ginamit ito upang maubos ang maraming enerhiya mula sa Demon General, na nagresulta sa pagguho ng Demon General sa alikabok. Dahil nakuha na ni Locke ang Drain Touch skill, mas maganda na ang kanyang tsansa na mabuhay ngayon dahil mayroon na siyang paraan upang makabawi sa gitna ng laban, at tiyak na kakailanganin niya ito dahil alam niyang aabutin siya ng napakatagal upang malampasan ang napakalaking hukbo ng mga demonyo. Patuloy na lumalaban si Locke sa loob ng mga linggo at buwan nang walang kahit isang pahinga, at nawala na siya ng pakiramdam ng oras matapos siyang manatili rito ng napakatagal. Tuwing nauubusan siya ng enerhiya, ginagamit niya ang Drain Touch sa isa sa mga demonyo upang makabawi, at tuwing nakakaramdam siya ng antok, nagkakast siya ng spell na tinatawag na marionette sa kanyang sarili upang pilitin ang kanyang katawan na ipagpatuloy ang pakikipaglaban kahit na siya'y walang malay. Sa ganitong paraan, siya ay naging hindi na tao at higit pang isang walang isip na makina ng pagpatay na ang tanging layunin ay puksain ang lahat ng mga demonyo,
At 10 taon na ang lumipas, si Locke ay malapit nang makamit ang layuning iyon. Napatay na niya ang karamihan sa Demon Army, at ngayon ang natitira na lang ay ang Demon King mismo. Ang apoy na mahika ng Demon King ay hindi biro, kaya't balak ni Locke na lapitan siya at gamitin ang Drain Touch upang makabawi ng kaunti, pero inaasahan na iyon ng Demon King. Kaya sa sandaling mock contact ni Locke ang kanyang katawan, gumamit siya ng mahika upang kanselahin ang kanyang Drain Touch. Ito ay nag-iiwan kay Locke na hindi makapagpagaling sa kanyang sarili, at kung magpapatuloy ang ganitong sitwasyon, magiging usapin na lamang ng oras bago siya mapagod. Nakipaglaban siya ng ilang beses pa sa Demon Lord, at sa huli ay nabasag ng Demon Lord ang talon ni Locke, pero sinabi niyang hindi naman niya ito kailangan dahil isa siyang mage, at nagpatuloy siya sa pagcast ng Hellflame spell na nakatutok mismo sa Demon King. Ang spell ay talagang nakapagpahinto sa Demon King, kaya't lumapit si Locke at nagcast ng isa pang Hellflame spell sa harap mismo ng katawan ng Demon Lord. Sa pagkakataong ito, ginamit ng Demon Lord ang mahika upang ipagtanggol ang sarili laban sa mga apoy, ngunit sa sandaling iyon, sabay na inihagis ni Locke ang Drain Touch spell, at hindi kayang ipagtanggol ng Demon Lord ang parehong spells ng sabay, kaya siya ay nalock sa isang standoff kung saan patuloy na inaagaw ni Locke ang enerhiya mula sa Demon King upang mapanatili ang kanyang Hellflame spell, at handa si Locke na manatili doon hanggat kinakailangan upang talunin ang Demon King. Pinanatili ni Locke ang mga spell na iyon sa loob ng maraming araw hanggang sa tuluyan niyang maubos ang buong imbakan ng mana ng Demon Lord, at nang sa wakas ay muling nagkamalay siya at napagtanto na siya ay nanalo na, kinuha niya ang espada ng Demon King at ipinagdiwang ang kanyang tagumpay. Ngayon na natalo na niya ang Demon King, maaari na siyang umuwi, ngunit may kaunting problema dahil hindi niya alam kung nasaan siya ngayon. Inaasahan niyang makikita rin niya ang kanyang lungsod kung susundan lang niya ang daan, pero nawala ang kanyang adventurer's card at lahat ng kanyang mga gamit sa laban, kaya wala siyang paraan para makilala ang sarili. Sa wakas ay nakarating si Locke sa kabisera ng kaharian, at akala niya ay sobrang iba na ito kumpara sa huli niyang nakita, pero hindi niya ito pinansin at nagpasya siyang pumasok. Gayunpaman, nakalimutan niyang dala pa rin niya ang espada ng Demon Lord, kaya nang makita siya ng mga gwardya, nagulat sila at inutusan siyang huminto. Huminto si Locke at tinanong sila kung may mali, at nang makita nilang walang masamang intensyon si Locke, inisip ng mga gwardya na ito ay dahil sa simpleng pagkakaligtaan at tinulungan siyang balutin ang kanyang espada upang hindi matakot ang mga tao sa bayan. Mabait pa nga silang nagbigay sa kanya ng ilang ekstrang damit na mayroon sila, at nagpapasalamat si Locke sa kanilang magandang asal dahil wala siyang pera para bumili ng bagong damit sa kasalukuyan. Pagkatapos ay nagsimula siyang maglakad-lakad sa bayan, at ang unang gusto niyang gawin ay dumaan sa bahay ni Goren para makita kung kamusta na sila at ang kanyang pamilya, pero pagdating niya roon, nakita niya ang isang malaking mansyon. Kumatok siya sa gate at humiling na makita si Goren, pero tinanong siya ng butler ni Goren kung may appointment siya, at wala si Locke, kaya sinabi ng butler na hindi siya makikita ni Goren ngayon. Sinabi ni Locke sa kanya na sigurado siyang gagawa ng exception si Goren para sa isang matandang kaibigan, ngunit nang marinig ito ng butler, inisip niyang isang manloloko lang si Locke na nagtatangkang magpanggap bilang dakilang santo, Locke, kaya sinabi niyang umalis na siya, at wala nang magawa si Locke kundi umalis. Habang naglalakad siya sa bayan, napansin niya ang isang higanteng estatwa, at hindi niya ito natatandaan na nandyan noong huli siyang nasa kabisera, kaya tinanong niya ang isang random na dumadaan kung sino ito. Nagulat ang lalaki na hindi alam ni Locke kung sino ang estatwa sa simula, pero nang tingnan siya, inisip niyang si Locke ay isang bata mula sa kanayunan na hindi lang talaga natutunan ito, kaya ipinaliwanag niya na ito ay isang estatwa ng dakilang santo na si Locke, ang lalaking ang marangal na sakripisyo ay nagligtas sa buong mundo. Si Locke ay labis na naguluhan dahil wala siyang ideya na siya ay naging sikat na, at ito rin ay isang malaking problema para sa kanya, dahil kung lahat ay naniniwala na siya ay namatay 10 taon na ang nakalipas, mahihirapan siyang patunayan ang kanyang pagkakakilanlan. Pagkatapos ng lahat, sino ang maniniwala na nakaligtas siya at nakipaglaban ng walang tigil sa loob ng 10 taon? Sa ngayon, pumunta lang siya sa guild para tingnan kung ano ang maaari niyang gawin tungkol sa kanyang adventurer registration, pero bago pa man siya makapag-usap sa receptionist, biglang dumating si Goren na may luha sa kanyang mga mata at hinawakan si Locke bago siya hilahin sa isang pribadong silid. Narinig niya na nagpakita si Locke sa kanyang bahay, kaya't pumunta siya upang makita ito mismo,
at nakilala niya si Locke sa sandaling nakita niya ito. Sabi niya, sobrang saya niya na nandyan na siya ulit, at nagulat si Locke nang makita kung gaano nakatanda si Goren ngayon, pero sabi ni Goren, 10 taon na ang lumipas, kaya natural lang na magmukhang matanda siya. Kumuha siya ng isang plato ng pagkain para kay Locke dahil sabi niya ay talagang gutom na gutom siya, at labis na tuwang-tuwa si Locke na makakain muli ng totoong pagkain dahil sa buong panahon na siya ay nakikipaglaban. Pinapanatili niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng enerhiyang nakuha niya mula sa mga demonyo, ngunit ang kanyang tiyan ay palaging walang laman. Gayunpaman, pagkatapos marinig iyon, pinigilan siya ni Goren sa pagkain at sinabi kay Locke na hindi magandang ideya na magpakasobra sa solidong pagkain kung talagang hindi siya kumain sa nakaraang 10 taon. Inutusan niya ang kanyang butler na kumuha ng lugaw na bigas para kay Locke na madaling tunawin, at makalipas ang kaunting sandali, dumating ang lugaw, ngunit hindi ang butler ang nagdala nito, kundi si Eric. Masaya si Locke na makita muli si Eric pagkatapos ng mahabang panahon, at masaya rin si Eric na makita na nakaligtas si Locke, ngunit pagkatapos niyang mapakalma ang sarili, nararamdaman niya ang pangangailangang itanong kung paano siya napunta sa ganitong kalagayan dahil hindi lamang siya hindi tumanda sa nakaraang 10 taon, kundi maaari ring ipagmalaki ni Eric na mukhang mas bata pa si Locke ngayon kumpara noong una siyang nagsimula. Wala talagang ideya si Locke kung ano ang pinag-uusapan nila sa simula, pero nang tumingin siya sa salamin, napagtanto niya na talagang mukhang mas bata siya kaysa dati. Ngayon na iniisip niya ito, naaalala niya na sumipsip siya ng malaking halaga ng buhay ng Demon Lord noong nakikipaglaban siya rito, kaya maaaring iyon ang dahilan kung bakit siya naging mas bata. Parehong natigilan sina Eric at Goren nang marinig nilang talagang natalo ni Locke ang Demon King, at ipinaliwanag nila na pinapalakas ng kaharian ang kanilang hukbo bilang paghahanda sa posibleng pagbabalik ng Demon King. Gayunpaman, kung talagang pinatay ni Locke ang Demon King, sinabi ni Eric na, bilang hari, may utang siya ng gantimpala kay Locke. Nagtaka si Locke sandali nang marinig na si Eric na ang hari ngayon, bagaman naaalala niyang nabanggit ni Eric na siya ay isang maharlika noon, at tila, nang bumalik siya, inisip ng dating hari na karapat-dapat siya sa titulong iyon dahil pinalayas niya ang Demon Lord, kaya siya kinoronahan bilang hari. Tungkol kay Goren, naging guildmaster siya ng Adventurers Guild, kaya iniisip ni Locke na pareho silang nagtagumpay, pero sinasabi nila sa kanya na kasing tagumpay siya nila dahil tinawag siyang Great Sage at tagapagligtas ng mundo. Nakatanggap pa siya ng titulong Archduke sa rekomendasyon ni Eric, at nagulat siya nang marinig na talagang nakumbinsi ni Eric ang ibang mga maharlika na payagan siyang makakuha ng ganitong titulong dahil naaalala niyang napakapiki nila tungkol sa pagiging karaniwang tao niya, pero sa oras na iyon, akala nila patay na si Locke, kaya ito ay higit na simbolikong kilos. Kung ganoon, tinanong ni Locke kung ang kanyang muling pagkabuhay ay hindi magiging problema sa mga maharlika, at ngayon na naisipan ni Eric at Goren, sa tingin nila ay magiging problema ito. Pero sinabi ni Locke na wala silang dapat ipag-alala dahil hindi naman siya talagang gustong mapansin ng publiko, kaya okay lang sa kanya kung magpanggap na lang silang patay pa rin siya. Pagkatapos ng lahat, wala naman siyang mga kaibigan o pamilya na mag-aalala para sa kanya. Tinanong siya ni Eric kung ano ang balak niyang gawin mula ngayon, at sinabi ni Locke na iniisip niyang magsimula muli mula sa simula bilang isang adventurer. Nagpull si Goren ng ilang mga koneksyon at gumawa ng espesyal na guild card para kay Locke, kaya itatago nito ang kanyang S-rank Supreme Mage class at ipapakita lamang ang kanyang F-rank Warrior class, at sa ganitong paraan, pumunta si Locke sa guild upang simulan ang kanyang unang misyon. Gayunpaman, nang malaman ng receptionist na gusto niyang mag-isa na pumatay ng mga goblin, tumanggi siya dahil nakita na niya ang napakaraming rookie adventurer na namamatay dahil sa sobrang tiwala sa sarili. Hindi kayang sabihin ni Locke sa kanya na S-rank talaga siya, kaya napilitang mapasama siya sa isang grupo kasama ang dalawang baguhan na sina Aryo at Ginny, isang mage at bio scout. Kahit na gusto niyang mag-isa, nagpasya na lang siyang tulungan na rin ang mga baguhan habang nandyan na siya. Nakilala niya ang dalawa habang nagsisimula sila sa kanilang paglalakbay, at nalaman niyang magaling pala si Ginny sa scouting, kaya hindi nagtagal ay natagpuan nila ang pugad ng mga goblin. Pumasok sila at sinimulang patayin ang maraming goblin hanggat kaya nila, pero mas marami pa rito kaysa sa inaasahan ni Ginny, at bigla nilang narinig ang sigaw ng isang hobgoblin mula sa mas malalim na bahagi ng kuweba. May kutob si Locke na may mas malakas pang bagay sa loob, pero bago pa niya ito matukoy,
narinig niya ang tunog ng isang batang mandirigma na sumasalakay sa hobgoblin, at mukhang dumating siya upang sirain ang pugad ng mga goblin.